Sa Preston Corporation, si Linda ang pinakamahusay na empleyado sa opisina. Ang kanyang manager, si Donovan, ay lubos na humanga sa kanyang report at pinuri ang kanyang galing, ngunit hindi siya pinayagang dumalo sa board meeting. Nangako siyang ipapaalam niya sa lahat na ito ay kanyang ginawa, gayunpaman, nang magsimula ang meeting, inalis ni Donovan ang kanyang pangalan at inangkin ng papuri. Sinubukan ni Linda na ibahagi ang pagkadismaya sa isang katrabaho, ngunit naging awkward ang dating niya at weirdo. Nang subukan ng isa pang katrabaho na mag-organisa ng outing, sinubukan niyang makipag-usap sa kanila at sumama, ngunit palagi siyang na-out of place. Sa bahay, walang mga kaibigan o pamilya si Linda. Nag-iisa siya sa lahat ng kanyang mga larawan sa bakasyon at ang kanyang tanging kasama ay ang kanyang loro. Gayunpaman, si Linda ay palaging positibo at iniisip na sa pamamagitan ng sapat na pagsusumikap, makakatagpo siya ng tagumpay balang araw. Sinabi pa ng may-ari ng kumpanya na siya ang susunod sa linya para sa vice-presidente. Pagkatapos ng hapunan, nasisiyahan si Linda sa panonood ng Survivor. Ang kanyang mga libro at mga larawan sa bakasyon ay nagpapakita ng kanyang interes tungkol sa survival. Kinabukasan, si Bradley ang pumalit sa posisyon ng kanyang yumaong ama bilang pangulo ng kumpanya. Mabilis na itinago ni Linda ang kanyang tanghalian at nagmadaling magpakilala, ngunit may mayonnaise pa sa mukha nito, kaya't nandiri si Bradley. Sinubukan niyang magbiro tungkol sa sapatos, ngunit lalo lamang nailang si Bradley, kaya umalis ito papunta sa kanyang opisina. Pagkatapos, napansin ni Bradley ang kamay na may mayonnaise at nagreklamo kung gaano nakakadiri si Linda. Ipinaalam sa kanya ni Executive Franklin na ipinangako kay Linda ang posisyon bilang vice-presidente, ngunit sinabi ni Bradley na ibibigay niya ang promosyon kay Donovan. Ipinaliwanag ni Franklin na ang kumpanya ay nakasalalay kay Linda at maging ang ama ni Bradley ay inilagay ang lahat ng responsibilidad sa kanya. Walang pakialam si Bradley at gusto niyang ilipat siya sa ibang opisina para itago siya. Pagkatapos, desperadong ipinaliwanag ni Franklin na mayroon silang malaking pagpupulong sa Bangkok na paparating. Hindi ito kayang harapin ni Donovan ng mag-isa, sa katunayan, walang nakalutas sa isyu ng Appendix D. Pumayag si Bradley na isama si Linda sa biyahe, ngunit para lamang matulungan niya si Donovan, hindi siya papayagan sa anumang meeting. Kalaunan, napansin ni Linda na nagbibiroan sina Bradley at Donovan. Ipinaalam sa kanya ng isang katrabaho na dati silang magkaibigan sa fraternity at si Donovan ay na-promote bilang vice-presidente. Galit na sumugod si Linda sa opisina ni Bradley upang magtanong kung bakit hindi siya na-promote, binanggit na 6 na buwan pa lamang si Donovan dito at 7 taon na siya rito. Ipinaliwanag ni Bradley na mahusay si Linda sa mga numero, ngunit mahina siya sa pakikitungo sa iba at kailangan niya ng isang taong marunong makisama at magbenta upang makipagnegosasyon. Binanggit rin niya na may kung ano sa ngipin nito na lalong nagpahiya sa kanya. Upang magkasundo, sinabihan niya itong sumama sa biyahe sa Bangkok at lutasin ang issue sa Appendix D upang mapatunayan niyang mali siya. Sinubukan ni Linda na magprotesta, ngunit hindi siya pinansin ni Bradley para maglaro ng golf. Sa sandaling iyon, dumating ang fiancé ni Bradley na si Zuri at napansin ni Linda ang kanyang mamahaling singsing. Nang subukan niyang umalis, sinabi ni Bradley na nagrereklamo ang mga tao tungkol sa pagkain ni Linda ng tanghalian sa kanyang mesa dahil sa amoy, kaya dapat ay kumain siya sa break room. Kasinungalingan nito, siya lang ang may ayaw nito. Naglakad si Linda sa opisina habang pinipigilan ng luha, ramdam na nakatingin sa kanya ang lahat. Nagawa niyang makarating sa kanyang sasakyan at sinubukang kumbinsihin ang sarili na sapat siya, ngunit umiiyak pa rin siya. Kinaumagahan ng biyahe, dumating si Linda sa paliparan na puno ng enerhiya at inanunsyo na nalutas na niya ang issue sa Appendix D, ngunit hindi nakikinig si Bradley. Habang nasa biyahe, patuloy na nagtatrabaho si Linda habang nagkukulitan ng mga lalaki. Inihayag ni Donovan na natagpuan niya ang audition tape ni Linda para sa Survivor at pinagtawanan siya ng lahat. Nang mapagtanto ni Linda ang nangyayari, labis siyang nalungkot kaya nagpasya siyang huwag ipadala ang kanyang report na may solusyon. Bigla, humuga ang eroplano ng ilang segundo, kaya pinaupo ng stewardess ang lahat at pinagsuot ng seatbelt. Agad itong ginawa ni na Bradley at Linda, ngunit nagbiro si Bradley at sinabing mga mahihina lang ang nangangailangan ng seatbelt. Kaya, tumawa ang iba sa halip na umupo. Nang magsimulang umuga muli ang eroplano, si Donovan at 2 pang empleyado ay tumilapon sa cabin. Sa sandaling iyon, nagliyab ang eroplano at nagsimulang bumagsak. Nabasag ang pader at bumaba ang presyon sa cabin, dahilan para masipsip palabas ang isang empleyado. Hinawakan ni Donovan ang binti ni Linda, kaya inalok niya ang kanyang kamay para tulungan ito, ngunit hiniling nito ang kanyang upuan. Kasabay nito, sinubukan ng isa pang lalaki na hawakan si Bradley na agad siyang itinulak palayo. Nahawakan ng empleyado ang binti ni Donovan habang tumilapon ng salamin ni Linda na tumama sa mukha nito. Dahil paulit-ulit na sinasabi ni Donovan na bitawan siya, kinagat ng lalaki ang binti nito at tumugon si Donovan sa pamamagitan ng paghampas sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan ni Donovan si Linda sa lalamunan at muling hiniling ang upuan. Kaya kumuha siya ng tinidor at sinaksak ang kamay nito dahilan para mapabitaw ito.
Parehong nasipsip palabas ng eroplano ang dalawang lalaki at naipit ang kurbata ni Donovan sa butas, kaya patuloy na tumatalbog ang katawan nito sa salamin. Nang humingi siya ng tulong, isinara ni Linda ang bintana. Matapos mawala ang isa sa mga makina, lumapag ang eroplano sa dagat at nagsimulang umapaw ang tubig sa cabin. Pinigilan ni Linda ang kanyang hininga habang nagsisikap siyang alisin ang seatbelt. Nang makalaya siya, lumangoy siya at nagulat sa katawan ng stewardess. Sumigaw siya bago lumangoy palabas ng eroplano para makarating sa ibabaw, ngunit natuklasan niyang nasa gitna siya ng kawalan. Di nagtagal, lumubog ang eroplano sa ilalim ng tubig. Kinabukasan, nagising si Linda sa isang isla. Naglakad siya ng ilang sandali hanggang sa matuklasan niyang naroon din si Bradley. Wala itong malay at may malalim na hiwa sa binti. Hinampas ni Linda ang isang bato gamit ang isa pang bato para makabuo ng talim at ginamit ito sa pagputol ng mga halaman. Pagkatapos, nanguha siya ng mga baging at sanga at gumawa ng silungan. Humukay din siya ng butas at naglagay ng mga baho ng niyog para mangolekta ng tubig. Kinagabihan, nagsimulang umulan, ngunit ligtas si Linda sa silungan habang inaalagaan si Bradley. Kinabukasan, uminom si Linda ng tubig mula sa niyog. Sa sandaling iyon, nagising si Bradley, kaya pinainom din niya ito ng tubig. Nagkaroon siya ng kaunting breakdown nang marinig niyang walang ibang nakaligtas at nagpasalamat kay Linda sa pagtulong sa kanya. Pagkatapos, nagtrabaho ng husto si Linda gamit ang ilang sanga at dahon para gumawa ng apoy. Nakahuli rin siya ng isda at niluto ito sa apoy. Nang alukin niya si Bradley, tumanggi itong kumain dahil ayaw niya sa amoy, kaya pinilit ni Linda na ipasok ang pagkain sa bibig nito. Kinaumagahan, tuwang-tuwa si Linda dahil nakakita siya ng isang kabibe. Gayunpaman, naiinis si Bradley at nagtanong kung bakit hindi siya gumawa ng distress signal o naghanap ng GPS equipment sa eroplano. Sinabi ni Linda na ang prioridad niya ay mapanatili silang buhay, ngunit sa palagay niya ang dapat na prioridad ay paano mailigtas. Nang subukang tumayo si Bradley, nakaramdam siya ng matinding sakit. Kaya, sinubukan siyang tulungan ni Linda, ngunit ayaw niyang hawakan siya nito. Tinukso siya nito dahil sa malambot nitong mga kamay at nagalit si Bradley, ipinaalala sa kanya na kausapin siya ng maayos dahil empleyado niya ito. Dahil sa pagkadismaya, pinulot ni Linda ang kanyang mga gamit at iniwan siyang mag-isa. Habang lumilipas ang mga oras, sinubukan ni Bradley na magpanggap na ayos lang siya mag-isa. Gayunpaman, nagsimula siyang makaramdam ng uhaw at gutom at napagtanto niyang hindi niya kakayanin nang wala siya. Nang gabing iyon, isang malakas na hangin ang umihip sa kanyang silungan. Kinabukasan, nagsimulang masunog ang kanyang balat dahil sa sikat ng araw at nawalan siya ng malay. Lumapit si Linda sa kanya, dala ang tubig at ipinaalala na wala na sila sa opisina, kaya pumayag siya. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakakain na si Bradley. Sinabi ni Linda na nakakita siya ng mga bakas ng baboy ramo, kaya gumawa siya ng sibat para panghuli dito. Iniisip ni Bradley na hindi kayang manghuli ni Linda ng isang baboy ramo dahil siya ay mula sa accounting, at agad siyang itinuwid ni Linda, sinabing siya ay mula sa Departamento ng Estratehiya at Pagpaplano. Pinuna niya ito ng pagsisinungaling dahil malinaw na hindi nito tiningnan ang kanyang trabaho gaya ng sinabi niya. Sa kakahuyan, sinundan ni Linda ang mga bakas sa lupa ngunit natigilan siya nang makarinig ng ingay. Bigla, lumitaw ang baboy ramo sa likuran niya at itinumba siya. Mabuti na lang at naipit ito sa likod ng natumbang puno na nagbigay sa kanya ng oras para tumakbo. Pagkatapos, tumakbo ang baboy ramo sa paligid ng puno at hinanap siya, hindi tumigil hanggang sa matagpuan niya ang jacket sa lupa. Tumalon si Linda mula sa itaas at sinaksak ito sa leeg. Gayunpaman, nabali ang sibat at tumakbo ang baboy ramo para alisin siya. Nang sumugod ito sa kanya, ginamit niya ang kalahati ng kabilang sibat para saksakin itong muli. Gayunpaman, buhay pa rin ang baboy ramo at patuloy na dumudura ng dugo at uhog sa kanyang mukha. Kinuha ni Linda ang unang kalahati ng sibat mula sa leeg nito at paulit-ulit na sinaksak ito sa mata, tuluyang napatay ito. Ilang sandali pa, buong pagmamalaking inihulog ni Linda ang ulo ng baboy ramo sa harap ni Bradley at ipinahayag na mahilig siya sa pangangaso. Nang gabing iyon, pareho silang nasiyahan sa masarap na karne. Pagkalipas ng ilang araw, nag-e-explore si Linda nang matuklasan niya ang isang talon at nagpa siya siyang maligo. Bigla, nakarinig siya ng ingay at nakakita ng bangka sa malapit. Nagmadali si Linda upang humingi ng tulong, ngunit natigilan siya nang mapagtanto niyang masaya siya rito. Pagkatapos, bumalik siya sa kampo at binigyan si Bradley ng tubig habang ipinapakita sa kanya ang backpack na ginawa niya gamit ang mga dahon. Gayunpaman, dismayado si Bradley dahil 2 linggo na ang nakalipas at hindi pa rin sila natatagpuan. Nang hilingin ni Linda na manatiling positibo, sinigawan siya ni Bradley, sinabing dapat silang gumawa ng balsa. Naisip ni Linda na masamang ideya iyon at nagsimula silang magtalo. Di nagtagal, napagtanto ni Bradley na masaya ito sa mga nangyayari at sinubukang lumayo, ngunit mabagal siya dahil sa kanyang nasugatang binti. Iginiit niya na iniisip ni Linda na mahalaga ito, ngunit siya ang presidente ng isang malaking kumpanya. Gayunpaman, tumawa si Linda at ipinaalala sa kanya na ang kanyang ama ang may gawa ng lahat at isa lamang siyang batang tagapagmana. Nang tanggalin siya ni Bradley sa trabaho, mas lalo lang tumawa si Linda.
Umalis si Bradley at sinubukang magtayo ng sarili niyang kampo, ngunit kahit anong pagsubok niya, lahat ay bigo. Samantala, nakapagtayo si Linda ng isang matibay na silungan, isang sombrero, at maging isang duyan, higit pa rito, mayroon siyang pagkain. Gumamit din siya ng mga sanga para sa wakas ay isulat sa buhangin ang salitang tulong. Sa sobrang gutom niya ay nanghuli siya ng insekto at sinubukang kainin ito, ngunit hindi masikmura ang lasa nito kaya iniluwa niya. Kalaunan, nilapitan ni Bradley si Linda na gumawa ng mesa at isang buong sushi spread. Sinubukan niyang maging palakaibigan, ngunit ipinahiya siya ng babae sa pamamagitan ng pagbanggit na may kung ano sa kanyang mga ngipin. Pagkatapos, napansin niyang may kutsilyo ang babae, kaya ipinaliwanag niya na natagpuan niya ito sa baybayin. Nagsimulang humingi ng tawad si Bradley sa kanyang saloobin, ngunit humingi pa ng higit si Linda, kaya binanggit niya na nagkamali siya sa pangmamaliit sa kanya at kung gaano siya kahalaga sa kumpanya. Patuloy siyang kumakain at umiinom para lang kutsain siya, kaya naman, ang desperadong si Bradley ay lumuhod at nangakong tutulong. Dahil patuloy niya itong tinutokso, nagmakaawa at nagalok si Bradley ng mainit na sandali. Agad siyang pinigilan ni Linda at sa wakas ay pumayag na tanggapin siya. Kinahapunan, isinama ni Linda si Bradley sa paglalakad para palakasin ang kanyang binti. Nakarating sila sa bundok at dumaan sa isang napakakipot na landas kung saan kinailangan nilang gumawa ng ilang mapanganib na pagtalon. Ipinakita ni Linda sa kanya na walang ibang nandoon kundi tubig sa loob ng ilang milya bago sila nagpatuloy sa paggalaw. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya kung paano suriin kung nakalalason ng prutas. Kailangan nilang ipahid ang mga ito sa balat para makita kung may reaksyon. Pangwakas, itinuro niya ang 2 bato na bumubuo ng X, ipinaliwanag na sa bahaging iyon ng isla, puro mga tinik at mga baging na may lason ang naroon. Hindi sila dapat pumunta doon kung gusto nilang mabuhay. Habang pabalik, nagpa siya si Bradley na magpahinga upang ipahinga ang kanyang binti. Bigla, nadurog ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Linda at kinailangan niyang kumapit sa baging para maiwasan ang pagkahulog. Agad siyang inabot ni Bradley at tinulungan siyang umakyat muli. Nagkapatong sila at nagtawanan sa sitwasyon. Habang kumakain, isiniwalat ni Linda na gumawa siya ng alak mula sa binurong prutas at handa na ito ngayon. Pagsapit ng gabi, pareho silang lasing. Biglang ibinahagi ni Linda na dati siyang may asawa. Ang kanilang relasyon ay tumagal ng 10 taon bago ito namatay, ngunit hindi naman nalulungkot si Linda dahil hindi ito mapagmahal na asawa. Sinabi ni Bradley na alam niya ang pakiramdam na iyon dahil hindi niya talaga nakilala ang kanyang ama. Ang lalaki ay palaging nagtatrabaho at walang koneksyon sa kanyang anak o asawa. Ang kanyang ina ay mapang-abuso at sinusubukan ni Bradley na huwag magalit sa kanya dahil ganoon din ang kanyang lolo sa kanyang ina. Ito ang nagbigay inspirasyon kay Linda na aminin na ang kanyang asawa ay mapang-abuso rin at mahilig uminom. Karaniwan niyang itinatago ang susi ng kotse kapag labis itong nakainom, ngunit isang gabi ay nagkaroon sila ng matinding away at gumawa ang asawa niya ng masasamang bagay sa kanya. Sa wakas ay napuno si Linda at ibinigay sa kanya ang susi, kaya umalis ito sakay ng kotse at naaksidente na ikinamatay niya. Hindi niya ito sinabi kahit kanino at napagpasyahan na hindi sila dapat umalis ng isla. Kinabukasan, nagising si Linda na may matinding hangover. Nang pumunta siya sa baybayin para magpalamig, nakita niya si Bradley na naliligo at napagtanto kung gaano ito kaakit-akit. Kinahapunan, isang malakas na bagyo ang tumama sa isla at kinailangan itulak ni Linda si Bradley palayo upang iligtas ito mula sa isang natumbang puno. Pagkatapos ay tumakbo sila sa isang kuweba upang magtago hanggang sa humupa ang bagyo. Niyakap ni Bradley si Linda upang magbahagi ng init sa katawan. Kinabukasan, nagising si Linda na mag-isa sa kuweba, kaya hinanap niya si Bradley na nasa kakahuyan. Nawasak ang kanilang kampo at humingi ng tawad si Linda sa pagtatayo nito ng malapit sa baybayin. Sinabi lang ni Bradley na maaari silang magtayo ng bago sa mas mataas na lugar. Maya-maya, nagkaroon ng bagong kampo ang dalawa. Nang maramdaman ni Bradley na naninigas ang kanyang binti, naglakad sila at pinasalamatan niya si Linda sa lahat ng itinuro nito sa kanya. Kinagabihan, nagboluntaryo si Bradley na magluto ng hapunan at inamin na ito ang unang pagkakataon na nagluto siya. Bigla, nahilo si Linda at napagtanto na nilagyan niya ng nakalalasong berry ang kanyang pagkain bago siya bumagsak. Pagkatapos, tumakbo si Bradley papasok sa kakahuyan at bumalik na may dalang balsa na palihim niyang ginawa. Pumunta siya sa tubig at nagsagwan palayo hanggang sa tamaan siya ng alon. Nanatili ang balsa sa kanyang pwesto at labis niyang ipinagmamalaki ang ginawa kaya't inisulto niya si Linda ng daliri. Gayunpaman, nang tumama sa kanya ang pangalawang alon, nawasak ang balsa at ang pangatlong mas malaking alon ay nagtapon kay Bradley sa tubig. Unti-unti siyang nalulunod at nag-hallucinate na dumating si Zuri para sa kanya, gayunpaman, sinukahan siya ng babae. Lumalabas na iniligtas siya ni Linda habang siya ay may sakit pa rin dahil sa mga berries. Sa dalampasigan, sinimulan niyang magsagawa ng CPR habang mas maraming suka ang nahuhulog sa mukha ni Bradley. Kinabukasan, pinakain ni Linda si Bradley bago ipinaliwanag na kailangan niya itong turuan na hindi na siya ang may kontrol.
Bigla, nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Bradley at isiniwalat ni Linda na pinakain niya ito ng isang uri ng pugitan na naglalabas ng lason na humaharang sa mga nerves ng tao. Mananatili siyang may malay, ngunit hindi makakagalaw ang kanyang katawan. Nang tuluyang maparalisa si Bradley, inilagay ni Linda ang kanyang kutsilyo sa apoy at hinubad ang damit ni Bradley habang ikinukwento ang dati niyang aso na inayos upang gawin itong mas masunurin. Sinabi niya kay Bradley na kailangan niyang tanggapin na siya na ang amo ngayon at ibinaba ang kutsilyo sa singit nito na parang pinuputol ang ari nito. Hindi maigalaw ni Bradley ang kanyang mga mata kaya tumiyak na lamang siya habang tumatalsik ang dugo sa kanyang mukha. Gayunpaman, hinugot ni Linda ang isang patay na daga na nagpapakitang isa lamang itong panlilinlang para takutin siya. Sumumpa siya na kung gagawa pa siya ng isa pang pagkakamali, sa susunod ay hindi na ito daga. Nang bumuti na ang pakiramdam ni Bradley, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho, ngunit hindi pinapansin si Linda na naghanap ng prutas. Sa kabilang dalampasigan, nagulat siya nang makita si Zuri na dumating sakay ng bangka. Nagmadaling niyakap ni Zuri si Linda at naalala pa ang pangalan nito. Sinabi sa kanila ni Linda na maayos naman si Bradley, ngunit lihim na ayaw matapos ito. Habang ginagabayan niya si Zuri at ang kapitan papunta sa kampo, napaisip siya kung may iba pang mga search group. Kinumpirma nila na wala na. Sa katunayan, umupa si Zuri ng sarili niyang bangka para ipagpatuloy ang paghahanap. Dinala ni Linda ang dalawa paakyat sa bundok, sinabing naroon ang kampo. Nang marating nila ang weak spot, huminto siya upang magpanggap na itinatali ang sintas ng sapatos at sinabihan silang magpatuloy. Agad na nadulas si Zuri sa gilid at hinawakan siya ng kapitan habang humihingi ito ng tulong kay Linda, ngunit hindi siya kumikilos. Ilang sandali pa, bumalik si Linda sa kampo at umupo sa baybayin, nakukonsensya. Sinabi ni Bradley na dapat silang mangaso, ngunit inanunsyo ni Linda na magpapahinga siya. Ipinaalala sa kanya ni Bradley na hindi niya ito kayang gawin ng mag-isa habang napansin ang kutsilyo sa malapit. Nang gabing iyon, narinig ni Linda ang boses ni Zuri na tumatawag sa kanyang pangalan at natagpuan itong gumagapang palabas ng dagat. Tinawag siya ni Zuri na mamamatay tao at nataranta si Linda habang iwinawagayway ang kanyang sulo para lamang mapagtanto na siya ay nag-hallucinate. Nang tumalo ng isang nakakatakot na bangkay sa kanya mula sa likuran, nagising si Linda. Kinabukasan, sinubukan ni Bradley na mangaso, ngunit nag-ingay siya at tumakbo palayo ang baboy ramo. Sa sandaling iyon, nakakita siya ng isang kamay na nakausli sa buhangin at napaiyak nang matuklasan niya ang singsing ni Zuri. Sumigaw siya sa galit habang tumatakbo pabalik sa kampo. Pagbalik ni Linda mula sa kanyang paglalakad, tinanong ni Bradley kung siya ang pumatay kay Zuri at ipinakita sa kanya ang singsing. Ipinaliwanag ni Linda na nadulas si Zuri, ngunit hindi niya sinabi sa kanya dahil hindi siya maniniwala. Kinumpirma ni Bradley na hindi siya naniniwala sa kanya at binanggit ang kanyang asawa, kaya inabot ni Linda ang kutsilyo. Gayunpaman, hawak ito ni Bradley, kaya nagsimulang tumakbo palayo si Linda. Nagkaroon ng habulan at mabilis na nawala sa paningin ni Bradley si Linda. Sumilip siya sa likod ng isang puno at nakita ang sapatos nito bago siya nito sinunggaban at sinubukang sakalin gamit ang sintas ng sapatos. Sa kanilang pagpupumiglas, nabitawan niya ang kutsilyo. Nagawa ni Bradley na itulak si Linda habang napunit niya ang ilang balat sa ulo nito at muli siyang sinunggaban ni Linda upang ipagpatuloy ang laban. Sinubukan niya itong sakalin at tumugon ito sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang balikat na napunit din ng ilang balat. Pagkatapos ay kinagat niya ang kamay nito at itinutok ni Bradley ang hinlalaki sa mata nito. Nagawa ni Linda na kumuha ng bato at hinampas siya sa ulo na ikinahilo nito. Sa sandaling iyon, ngumiti si Linda at isiniwalat na nasa kanya ang singsing. Pagkatapos ay nilunok niya ito at ininsulto siya ng daliri. Sinunggaban siya ni Bradley at nagsimula silang mag-away muli. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Linda ang kutsilyo at sinaksak siya sa tiyan kaya agad itong tumakbo palayo. Naisip ni Linda na sundan siya, ngunit napansin niyang papunta ito sa X-Rocks at nagpas siyang maghintay. Ilang sandali pa, narating ni Bradley ang kabilang panig ng isla at natuklasan na hindi naman mapanganib ang lugar na ito. Mayroon pala itong bahay bakasyonan. Tumakbo si Bradley papunta sa pinakamalapit na pinto at nakapasok sa loob. Tinakpan niya ang kanyang sugat ng tela sa kusina at kumuha ng tubig mula sa refrigerator. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Linda na nanunuya sa kanya kaya binuksan niya ang isang drawer, ngunit napansin niyang nawawala ang lahat ng kutsilyo. Tinawanan siya ni Linda dahil sa paniniwalang ang kutsilyong natagpuan niya ay inanod sa pampang. Nang mapagtanto niyang nagsasalita ito sa pamamagitan ng security system, hinagis ni Bradley ang isang bagay sa camera para mabasag ito. Gayunpaman, nakikita pa rin ni Linda si Bradley habang naglalakad dito papunta sa iba pang mga silid. Ipinaliwanag niya na noong nakita niya ang bangkang iyon ilang araw na ang nakalipas, sinundan niya ito at pinanood ng ilang empleyado na nag-iwan ng mga supply. Nakabisado niya ang password ng lock nang gamitin nila ito at kalaunan ay pumasok. Inamin din ni Linda na hinampas niya ang kapitan ng bangka para mamatay sila ni Zuri. Patuloy na pumupuslit si Bradley, ngunit kalaunan ay na-corner siya ni Linda na nakahanap ng baril.
Umiiyak ang desperadong si Bradley habang inaamin niyang isa siyang halimaw, ngunit sumumpa siyang nagbago siya salamat sa kanya at tinawag itong pinakakahangahangang taong nakilala niya. Sinabi pa niya na mahal niya siya at maaari silang mamuhay ng masaya ng magkasama sa bahay na ito. Sinabi rin ni Linda na mahal niya siya, ngunit sa sandaling iyon, napansin niya na nawawala ang sungay sa palamuting helmet at nasa likod ang isang kamay ni Bradley. Ginamit ni Bradley ang pagkagambala upang atakihin siya, dahilan para mabitawan niya ang baril at nilaslas siya gamit ang sungay. Mabilis niyang kinuha ang baril at sinubukang barilin siya para lamang matuklasan na wala itong bala. Kumuha si Linda ng golf club at ilang beses siyang hinampas para tuluyang mapatay. Pagkalipas ng isang taon, si Linda ay isang matagumpay na babaeng naglalaro ng golf kasama ang mga kilalang tao. Nang interviewin siya ng isang reporter, inihayag na natagpuan siyang mag-isa sa isang balsa sa gitna ng dagat. Iniisip ng lahat na siya lang ang nakaligtas at sumulat pa siya ng libro tungkol sa kanyang karanasan na malapit ng maging pelikula. Ngayon, nagsusulat siya ng isang self-help book upang turuan ng mga tao kung paano iligtas ang kanilang mga sarili. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.